Ipinapanawagan ng ilang grupo ang paghinto ng giyera sa Middle East, pati ang suspensyon ng excise tax sa langis at aumento sa sahod. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, nagkilos protesta ang iba't ibang grupo laban sa agresyon ng Amerika at Israel sa Iran, pero hindi sila nakalapit sa US Embassy. Buong puwersa ang mga miyembro ng grupong Bagong Alyansang Makabayan sa pangunguna ng kilusang Mayo 1, Gabriela, Alliance of Concerned Teachers, at iba pa patungong Embahada ng Amerika sa Ross Boulevard sa Manila. Pero nabarikadahan na ng puwersa ng pulisya ang kalsada bago pa man sila makatungtong sa Ross Boulevard. Nakiusap ang grupo na paraanin sila para iparating ang panawagang tigil ng agresyon na nagreresulta sa mas mataas na presyo ng produktong petrolyo. Paliwanag ni Professor Mike Pante ng Alliance of Concerned Teachers, bago ang mga pag-atake, malaya naman daw nakakadaan ng mga oil tankers sa Strait of Hormuz, pero matapos ang pag-atake, na-control na ng Iran ang daanan. Wala rin naman daw patunay na may nuclear arms ang Iran. Ayon kay Jerome Adonis, chairperson ng Kilusang Mayo 1, may mas malaking kilos protesta ang ikakasa nila sa May 1 o sa Labor Day. Sabi naman ni Gabriela Party List Representative Sara Ilago, mabagal ang aksyon sa pagsuspende ng excise tax. Nagkaroon sila ng pagpupulong sa Kongreso kahapon at malinaw daw na mabilis hiningi ang emergency powers para sa suspensyon, pero wala pa rin daw tiyak na anunsyo kung kailan ito mangyayari. Kaya naman tanong ng grupo, may pambili pa raw ba ang mga mamamayan? Panahon na raw na pag-usapan ng across the board na pagtaas ng sahod. 1,200 pesos kada araw ang living wage na ayon sa grupo ng mga manggagawa. Bago mag-alas 11 na umaga, payapang nag-disperse ang grupo. Wala pang pahayag ang US Embassy sa mga ipinunto ng mga nag-rally. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes.